Kung ang nasa ating puso ay inggit, parehas lang rin tayo ng 10 mga alagad. Kung pwede nating baguhin yung pagkakaunawa sa ating Panginoon. Kung gusto nating sumunod sa Kanya, maglingkod tayo, magpakumbaba tayo. Lumapit kay Jesus ang ina ni Jaime at Juan kasama ang 2 niyang anak at lumuhod sa harap niya para makiusap. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang ibig mo?" At sumagot siya, "Narito ang 2 kong anak. Iutos mong maupo ang isa sa iyong kanan at ang isa naman sa iyong kaliwa sa iyong kaharian." Sinabi ni Jesus sa magkapatid, "Hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi. Maiinom niyo ba ang kalis na iinumin ko?" Sumagot sila, Kaya namin. Sumagot si Jesus, "Totoong iinom din kayo sa aking kalis, ngunit wala sa akin ang pagpapaupo sa aking kanan o kaliwa. Para yon sa mga hinirang ng Ama." Nang marinig ito ng 10, nagalit sila sa magkapatid, kaya tinawag sila ni Jesus at sinabi, "Alam niyo na sinusupil ng mga naghahari ang kanilang mga bansa at inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Hindi naman ganito sa inyo. Ang may gustong maging dakila, siya ang maging lingkod ninyo. Ang may gustong mauna sa inyo, siya ang maging alipin ninyo. Gayon din naman, dumating ang Anak ng Tao, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pagtubos sa marami." Meron kasing misunderstanding ang mga alagad sa Panginoon. Dahil pabalik na si Jesus sa Jerusalem, alam nila na maghahari na ang Panginoon. Kaya itong dalawang alagad, nakiusap na agad yung nanay nila na sa iyong paghahari, sana makaupo sa iyong kaliwa at sa iyong kanan ang isa sa aking mga anak. Sa kabila naman yung isa. Yung political leadership, gano'n ang pagkakaintindi. Kaya sa pag-upo ng ating Panginoon bilang hari, ay kailangang nandun din yung kanyang 2 anak. Madala sa pagkasikat ng ating Panginoon. Kaya nakiusap yung nanay na kung pwede, yun nga, sa kaliwa yung isa, sa kanan yung isa, ay hindi nga naiintindihan. At sa kabila ng kanilang matagal na pagsasama, sa kabila ng matagal na pangangaral, talagang ang paghahari ng Panginoon hindi nila maunawaan na ito ay para paghahari sa kapayapaan, paghahari sa pagmamahal. Yun. At ito namang 10 mga alagad ay nagalit dito sa 2. Nagalit. Kasi naiinggit sila. Naunahan lang sila eh. Gusto rin nila yung posisyon na yun eh. At ang sabi ng ating Panginoon ay, narinig natin sa Ebanghelyo, ang sabi ng ating Panginoon ay, ang aking Ama ang makapagpapasya kung sinong uupo sa kaliwa o sa kanan. Kung sinong nagpapakataas, siya yung ibabagsak. At kung sino yung nagpapakababa, siya yung itataas. Kasi nga, ang Panginoon ay naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Ayun. Galing, no? Siya na yung Panginoon, siya na yung Diyos, nagkatawang tao, tapos siya pa yung maglilingkod. Grabe yung pagpapakumbaba ng ating Panginoon. Ngayon, kung ang nasa ating puso ay inggit, parehas lang rin tayo ng 10 mga alagad. Kung pwede nating baguhin yung pagkakaunawa sa ating Panginoon. Kung gusto nating sumunod sa Kanya, maglingkod tayo, magpakumbaba tayo. Ganun lang kasimple yun. Tanggalin ang pride, tanggalin ang pagiging mataas, at tayo'y sumunod ng may kababaang loob sa Panginoon. At ang Diyos ang magpapasya kung saan tayo itatalaga. Huwag na nating hangarin yan. Huwag na nating hangarin yung mga matataas sa posisyon. Ang hangarin natin ay yung kung saan tayo talaga dapat. Huwag na tayo makipagkompetensya. Meron nga dyan makikipagsuntukan na sa linggo eh. Huwag tayong makipagkompetensya. Sumunod na lang tayo sa Panginoon. Life is beautiful. Amen. Buhay ng tao,
di maintindihan. Minsan masaya, minsan unang dusa. Huwag mabahala, kaibigan ko, pagkat si Jesus nagbabantay sa'yo. Siya ang ating kaibigan, siya ang ating sandigan. Sa Kanya may buhay na walang hanggan. Sa ating puso'y papasugin siya. Habang tayo mayroon pang panahon, sarili natin ako ba'y handa na. Kung si Jesus dumating ngayon, sa Kanya ako magkakasama ba?